naka-title na pinaka-senior ngayon. Ay, hindi po. Mas malala nga tawag sa akin ng media ron sa Senate eh. Ano? At Jurassic Senator. Ako lang yung, sa buong history, ako lang yung nakalima na term. At nakawalong change ng leadership, ha? Oo, nakawalong change sa Sige. leadership. Okay. Cha, go. Yes po, Senator, SP, former SP, pasensya na nasanay kami. Yes, okay. Yes po, Senator, unahin ko na kasi katatapos lang namin makausap si Senator Bato. Okay na daw po kayo sa ngayon, pero tama no, may resolution po kayo na inihain kasama yung ilang minority members urging Senator Bato na sumuko na. Gusto ko lang po malaman bakit ito po ang inyong posisyon, iba siyempre sa members ng majority. Hindi, ang amin is to surrender and seek judicial remedy sa court dito. Kasi yun naman na sinasabi niya eh. At sinasabi rin nila. Ang isa sa mga dahilan kasi doon, sapagkat ang sinasabi dito sa Republic Act 9851, may pinasa namin yun, if I'm not wrong with the number. The government may yung ginamit na word eh, na pagka mayroong international court or may international issue, ang isang Pilipino, the government may either submit him or extradite or sa local courts. So he could dito muna sa local courts kung gusto niya, dahil yan na sinasabi niya na hindi na susurrender. Ngayon, pinakamaganda kasi, pareho nung ginawa ni Senator Trillanes saka ni Senator De Lima, actually, ganun din si Senator Enrile, maiksi lang yung kay Manong Johnny, ibang kwento yun. But nevertheless, ang importante kasi, parang hindi naman hostage yung Senate. At siyempre, yung umiiral kasi kay Senator Trillanes noon at saka Senator De Lima, umiiral sa kanila yung mahal nila yung Senado. Ayaw nila na maipit ng maipit because of dahil nandun sila. So katulad niyan, kahapon at saka ng isang araw, ang dami maguluro sa labas. Hindi mo alam kung pro Duterte sila o pro Bato sila o pro impeachment naman sila. Tapos ang pagkakaalam ko, merong napakalaking rally today doon. Medyo inconvenient na sa mga senador at saka inconvenient sa mga empleyado namin. Di bali kami mga senador sanay naman kami sa ganun Pero yung mga kawawa naman yung mga empleyado ng Senado, ilang libo yun, na nahihirapan din Hirap na hirap sa mga nangyayari. Tapos may mga bantay pa ron, may mga pulis, may kung ano-ano. The environment is not conducive for work legislation, lalo na mayroong impeachment na darating. Paano namin haharapin basta-basta yun? Oo. Kayo, Senator, matagal na po kayo dyan. Kayo na rin nagsabi nun kanina. Kayo po ba, opinion ninyo, pwede ba talaga maging safe haven ni Bato ang Senado? Considering na ang dami nang nag-raise ng argument na yung mga kaso na nakahain sa ICC ay more than 6 years na. Dapat po ba sa Senado siya or the custody should be with NBI? Saan po ba talaga? Kung tama kayo kasi ang batas maliwanag isang article sa Constitution yun. Kung below 6 years ang imprisonment ng kaso, then ang isang senador hindi pwedeng arrestuhin when Congress is in session. Yun nami-misinterpret ng iba ang iniisip ng iba pagka nasa Senado hindi na pwedeng hulihin. Kasi one time or another may mga nasabi kaming ganun kami mga leader ng Senate kahit na nung panahon ni Senator Trillanes o ni Senator De Lima. Sinasabi ko nga na hindi pwedeng galamin dito yun. Ano ba yung problema? Ano ba yung ganun yung ganun yung mga naging kasabihan ng mga leaders doon. So na-misinterpret siguro ng ating mga kasama rin namin na pwede ka doon. Na all the time pwede ka doon. Kaya pinakamaganda nga yung suggestion nito, nag-bring up naman nito sa amin si Senator Pangilinan naisip niya na di ba dapat mas maganda mag-submit siya sa courts dito sa Pilipinas para yun ang gusto niya sa court sa Pilipinas siya humarap Hindi mabuti dito. Total, merong nakapending sa Supreme Court. Tapos ngayon, merong sampina sa kanya yung CIDG. So, mas magandang harapin niya yun. Medyo mabawasan yung
kaya ngay tinik sa tagiliran ng Senado because of this issue. Oo. Diba? Pero, again, yun yung mga suggestion lamang. Oo, At so- idea lang na ipatasa sa kanya yun. Yes po. Tama ba pagkakaintindi ko? In short, Senator, hindi talaga pwede na magstay si Senator Bato sa Senado? Well, yes, officially hindi talaga pwede. Kaya lang tinotolerate na ng Senate yun. Sige po. Until Congress is in session. Pero napakahirap. Hindi nga talaga pwede kasi pwede. Kailangan na below 6 years in imprisonment yung kaso na hindi ka pwedeng arrestuhin kung in session. Ngayon, dalawa interpretation ng in session, ha? Yung in session ba kami sa session hall? Or Congress is in the first regular session of the 20th Congress? Oo. Dalawa pa nga ang ano doon tinasabi doon. Yes, Ibig sabihin doon, kung if we're going to stretch it, yung doon sa pangalawang sinasabi ko, ang ibig sabihin niyan hanggang June 4 of 2026, in session kami. In other words, after June 4, kung gano'n ang interpretasyon, we are no longer in session. But then again, the crime is not punishable by 6 years below. The crime is punishable by life imprisonment. So, di ba? O, kaya talagang hindi ko rin masisisi yung mga kasama namin at yung grupo na tinatawag na minority ngayon na sabihin na lang na secret arrest sa local courts at alisin mo yung tinik ng Senado. Oo. In other words, Tito Sen, Tito Sen, no, kapag hindi ito ma-resolve ng Supreme Court ang kanilang petisyon, hanggat walang judicial relief na nakukuha si Senator Bato, kapag umabot ang sa Sinedia ito, the more wala na kayong rason pa para siya ay kanlungin. Correct yung sinabi mong the more. The more wala kaming karapatan. So tama, Tito Sen, kung after June 4 natapos yung session, pwede na siyang haina ng arrest warrant ng NBI? Sorry again, pakiulit. So after po nung session nyo, June 4 onward, sabihin na natin June 5, pwede nang kuhanin si Senator Bato ng NBI? Pwede. Dahil wala na kaming in session. Oo, kumbaga wala kung sasandal ka doon sa constitutional provision na, correct. di ba? Kung sasandal ka doon sa second interpretation or second Yes, view. opo. Pero kasi yung first view is pareho nung nangyari kay Senator Enrile. Hindi pina-surrender ni Senator Salonga si Senator Enrile dahil kinukuha siya ng Department of Justice noon at kasama si Fred Lim as NBI, kinukuha si Manu Jani during session. Yes, opo. As in the Kaya plenary session. Opo. Siya sa pinigil, plenary session Okay. pinapasok doon. Yun ang bawal. So, yun yung unang interpretasyon na bawal doon. So, kaya si Senator Salonga pinigil. At si Senator Enrile naman ang ginawa, pagkatapos ng session, sumama. Opo. Okay, sige. So, Tito Sen, sa sitwasyon ngayon, natanong ko kanina kay Senator Bato that you're putting the institution in a very bad light, no, sa pananaw ng iba. Alright? Sa ngayon po, sir, ano ang inyo pong suggestion sa executive kung meron man para ma-resolve itong standoff na ito? It's a standoff seek redress in the courts. Dahil ang sinasabi naman niya, sinasabi ng mga abogado niya, kung sa local courts daw, siya susurrender. Kaya yun ang sinasabi ng resolution natin. So meaning, kung pumunta na ang executive, ang DOJ, kung saan po under ng NBI, sa local court para makahingi ng arrest warrant relevant sa ICC arrest warrant. Correct. That is one way of doing it. Or, sana apurahin ng Supreme Court yung decision nila sa petition na pinail doon. Opo. Either of the two. Opo. Okay, pero meantime ngayon, sa nangyayaring ito, ano po ang inyong damdamin doon sa image ngayon na nililikha nitong change of leadership? Itong pagkalok kay Senator Bato. Sa ngayon, I'm sure you're very much aware of the public sentiment and perception.
Kasi hindi natin maiiwasan na kami, naiisip din namin yun, ako mismo, at yung mga kababayan natin, naiisip na kailangan kanlungin sapagkat pag umalis, silang sila. Ayun lang. Ang ibig sabihin nun ay napakadaling magpalit na uli ng leadership. Sa ngayon lang, totoo niya, napakadali eh. Ika nga kami naman kasi, ang importante sa amin, makapagtrabaho baka mamaya pag nagkagulong ganyan, itong impeachment, maabahala na naman. Yun ang ayaw namin eh. We will object to anything that will delay the impeachment eh. Trabaho namin yun eh. Oras na sinabit sa amin ng House yun, nasa Constitution yun. Hindi ka kumilos, unconstitutional na yan. Opo. Ito lang sa amin eh, kung tutusin eh. Kaya ako nung nakipag-usap sa akin, NBI, mayroong warrant of arrest daw si Bato. Sabi ko din mag-coordinate kayo sa USA. Alam nila yung rules dito sa Senado eh. Sabi ko, kasi ayoko ma-charge ako ng obstruction of justice. Di ba? Yun ang katapat nun. Hindi ko naman alam na that day, hindi ko naman alam na biglang sisipot pala si Senator De La Rosa after 7 months of absence. Sino naman mag-aakala nun? Wala naman sila sinasabi sa amin na meron pala silang ganong strategy. Kailan kayo inabisuhan, Tito Sen, na meron na talagang live ICC warrant si Senator Bato? Kailan nyo nalaman? Nung mga bandang 2:00 ng hapon. Kailan? Yung araw na yun. Monday? Monday, yeah. Hindi. Monday, nung tanghali, nakausap ko yung NBI representative. Sinabi lang nila may warrant of arrest si Bato. I thought it was merely informational. Being the Senate President, sinasabi sa akin na isa sa mga senador namin, mayroong warrant of arrest ng ICC. Ngayon, yung nga palang warrant of arrest na yun, content, mabuti, nabanggit natin. Sapagkat may misconception doon Si Secretary Rebulla nga na misconceive nung na misinterpret niya eh. Kasi ang unang sinabi ng ICC, we have no public warrant. Ang ibang intindi ng Pilipino at saka ng ibang bansa sa mga wording ng ICC. Kasi yung ang ibig nila sabihin ng there is no public warrant, ang intindi kagad ng mga iba, wala palang warrant eh.